Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2431 hanggang 2435. Siya, mataimtim na sinabi ni Gedjonglin, ang ibig mong sabihin, ang auctioneer ng Shengli. Tumanggo si Ranyi, ang bagay na ito ay para protektahan ang impormasyon ni Aaron, at ang pamilya Ge ay seryosong pinagbantaan, magagawa lang ito ni Ranyi, sana maprotektahan ng Aaron ang pamilyang Ge. Sa pagiging kaibigan ni Gedjonglin sa napakaraming taon, hindi gustong makita ni Ranyi na nawasak ang pamilya ni Ji. Wala akong ibang maisip na paraan maliban doon. Sabi ni Ranyi. Kaya ba niya? Paano niya haharapin ang pamilya Simon? Tanong ni Gedjonglin. Kung siya ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran ng pag-aaral, ito ay isang maliit na bagay lamang para sa kanya. Sabi ni Ranyi. Tumanggo si Gedjonglin. Kung gayon, hindi ito mahirap para sa kanya, ngunit ang geometry ng kanyang kaharian ay hindi isang tumpak na numero. Sa makatuwid, hindi maaaring ilagay ni Gedjonglin ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya. Kailangan niyang mag-isip ng sarili niyang paraan. Biglang bamaantong hininga si Ranyi at sinabing, napakalat na ng pamilya Zeman na maya-maya ay pupunta sila sa paraan ng pamilya ng piyansa. Hindi ba naiintindihan ni Zeman Chang? Malamig na bamaantong hininga si Gedjonglin at sinabing, paano hindi maiintindihan ang matandang ito? Ang dahilan kung bakit napakayabang niya sa pagkakataong ito ay ang pag-aalala niya na ang pamilya Zeman ay magiging pangalawang pamilya ng piyansa sa lalong madaling panahon kung gusto niyang malaman ang auctioneer ng Shengli. Ang mga salitang ito ay tila magkasalungat, ngunit tumakbo'y nag-isip para sa isang sandali, naunawaan ang katotohanan, at sinabi, ang ibig mo bang sabihin ay gusto ni Simon Chang ng mas banal na kastanyes? Kung ang pamilya Zeman ay makakapagdulot ng isang malakas na tao na may pinakamataas na antas ng pag-aaral, matatakot pa ba siya sa emperador? Sa oras na iyon, natatakot akong bigyan siya ng mukha ni Emperador Zun. Noong panahong iyon, ang pamilyang Zeman ay ang totoong unang pamilya, paliwanag ni Gedjonglin. Ibig sabihin, alam ni Simon Chang ang panganib. Sabi ni Ranyi. Tumanggo si Gedjonglin. Kung hindi, paano lalabas ng personal si Zeman Chang sa pagkakataong ito? Tama ang dalawang hula. Si Zeman Chang ay may ganitong pag-aalala, dahil ngayon ay lumalakas ang pamilya Zeman. Bagamat sadyang itinigil ni Zeman Chang ang insidenteng ito, imposibleng ganap na pigilan ang mga tao sa pagsulong at pag-agos ng tubig pababa. Alam ni Zeman Chang na maaga o huli, kukunin ni Emperor Zun ang pamilya Zeman bilang banta. Gaano man kalaki ang pakiusap ng pamilyang Zeman kay Emperador Zun at gaano man nila subukang panatilihin ang relasyon kay Emperador Zun, hindi nito mababago ang pananaw ni Emperador Zun sa pamilya Zeman. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian na kinakaharap ng pamilya Zeman ay gawing makapangyarihan ang mga miyembro ng pamilya at gawin ng emperador na si Zun na huwag manggahas na hamakin ang pamilya Zeman. Noong nakaraan, para kay Zeman Chang, nasa pantasya lamang ang paglinang ng isang malakas na tao sa pinakamataas na antas ng pagkatuto. Pero ngayon, ang auction ni Shengli sa Feng Market ay nagbigay ng pag-asa kay Zeman Chang. Hanggat may Shengli, hindi mahirap linangin ang isang master. Kaya personal na dumating si Zeman Chang sa lungsod ng Fengshan at hinanap si Ranyi ng personal. Sa kasamaang palad, ayaw ni Simon Chang ang huling resulta. Isang inn. Nabili na ng pamilya Simon ang buong inn. Siyempre,
hindi gaanong bilhin kundi sa pilitang sakupin, dahil gumamit sila ng pambihirang paraan, na pinipilit ang amo na umalis sa Fengshan. Master, kilala mo ba kung sino ang nagsusubasta kay Shengli? Pagbalik sa inn, isang mahalagang miyembro ng pamilya ang nagtanong kay Simon Chang. Binasag ni Ziman Changi ang 8 Immortals table sa harap niya. Nang makita ang pagganap ni Simon Chang, nahulaan ng mga miyembro ng pamilya ang resulta. This Ranyi, ka. Kahit hindi kita pinapansin. May nagdududang tanong. Binigyan ako ni Ge-Jonglin ng sombrero kaya kailangan kong umiwas. Gusto kong maubos na itong pamilyang Ge. Sabi ni Simon Chang na nagngangalit ang mga ngipin. Ge-Jia, Ge-Jonglin. Kilala mo ba siya? Napatingin si Simon Chang sa lalaking nagsasalita. Tumango ang clansman at sinabing, nakipag-ugnayan ako sa kanya, ngunit matalinong tao si Ge-Jonglin. Paano niya nagawang saktan ang pamilya Ziman? Pagkatapos ng kaganapang ito, ang gawain ng pagsira sa pamilya Ge ay ibibigay sa iyo. Gusto kong malaman niya kung ano ang mangyayari kung masaktan niya ako. Sabi ni Simon Chang, hindi na naglakas loob ang patriarch na magtanong pa, ngunit tumango siya bilang tugon. Aaron S. In. Dalawang grupo ng mga tao ang sunod-sunod na nagtungo sa lumang bahay ni Lee. Hindi nagtagal ay ipinaalam ni Huang Xiaoyong kay Aaron ang tungkol dito, at sinabi sa kanila ang kanilang pagkakakilanlan at katayuan, pati na rin ang kanilang impluensya sa korte ng imperial. Hindi inaasahan ni Aaron na hindi na makapaghintay na lumabas ang dalawang malalaking isda. Sa partikular, ang lalaking ito na pinangalanan si Zimenchang, na ang pamilya ay kilala bilang ang unang pamilya sa Imperial Court, ay talagang yumuko upang salubungin si Ranyi. Guro, pagkatapos lumitaw si Ziman Chang, ang lumang bahay ay gumawa ng matinding ingay. Tinatayang si Ziman Chang ang may gawa nito. Hindi ko alam kung buhay pa si Ranyi. Sabi ni Huang Xiaoyong, how dare Simon Chang kill anyone? Tanong ni Aaron. Panipi, Master, bagamat may mga patakaran sa Imperial Court, ang mga patakarang ito ay ginagamit ng mga ordinaryong tao. Paano mag-aalaga ang isang lalaking tulad ni Ziman Chang? Ang kanyang pagpatay ay parang pagtapak sa isang langgam. Paliwanag ni Huang, paano siya umalis sa lumang bahay? Patuloy na tanong ni Aaron, nang marinig niya ang eyeliner ay galit at galit siya. Dahil sa galit niya, wala siyang natanggap na balita sa akin. Tila si Ranyi ay sumusunod pa rin sa kanyang propesyonal na etika, ngunit ang kanyang wakas ay dapat na mahirap. Hindi man siya namatay, baka masugatan siya ng husto, sabi ni Aaron. Tumango si Huang Xiaoyong, at nagkaroon ng napakaraming ingay sa lumang bahay, na sapat na upang ipaliwanag ang katapusan ng Ranyi. Sa opinyon ni Huang Xiaoyong, si Ranyi ay maaaring nawalan ng buhay, dahil ito ay masyadong madali para kay Ziman Chang na patayin ang amo ng isang auction house. Hindi ko inaasahan na si Ziman Chang, isang aso, ay sobrang nambola sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, biglang sinabi ni Warner na piyansa. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ni Aaron at Huang Xiaoyong, na naging dahilan ng pagdududa nilang dalawa sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, Warner? Kahit noong nandoon pa ang pamilya ng piyansa, may espesyal na katayuan si Ziman Chang. Paano siya naging aso? Curious si Huang Xiaoyong, isa siyang aso ng Beilang family. Kung hindi dahil sa Beilang family, ang pamilya Ziman ay isang tambak lang ng basura. Sabi ni Bailing Warner, noong bata ka pa, paano ka alam mo ba ang maraming bagay? 3,000 kakaibang paraan, lahat ito ay sinabi ng aking yaya. Para ipaalam sa akin ang tungkol sa pamilya ng piyansa, sinabi niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang pamilyang Ziman ay suportado ng pamilya ng piyansa. Sabi ng aking yaya, malamang nakasama si Zimenchang sa pagpaplano ng pagpuksa sa pamilya, at kahit na si Zimenchang ay maaaring nagdulot nito. Nagngagat ang ngipin ni Bailing Warner. Ang Aaron ay hindi mausisa tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang pagnanais ni Huang Xiaoyong para sa chismis ay ganap na nakakabit. Noong mga panahong iyon, maraming bulong-bulungan tungkol sa dahilan ng pagkalipol ng pamilyang nagpiyansa. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang pamilya ng piyansa ay nagbabanta sa katayuan ng emperador, habang ang iba ay nagsabi na ang pamilya ng piyansa ay lumabag sa ilalim ng linya ng emperador dahil sa ilang mga bagay. Ngunit walang tumpak na paliwanag sa nangyari. Ngayon, ang pagpiyansa kay Warner ay tila kayang sagutin ang tanong na ito. Ang ibig mo bang sabihin ay sinaktan ni Simon Chang, ang aso, ang pamilyang piyansa dahil gusto niyang maging superior?
Tanong ni Huang Xiaoyong. Oo, ang walang utang na loob na ito ay hindi na gustong mapasailalim sa Beilang family, kaya kinagat niya ang Beilang family, na humantong sa pagkalipol ng pamilya. Sabi ni Bai Lingwaner. Tot. Napabuntong hininga na sinabi ni Huang Xiaoyong, hindi ko inaasahan na ganoon pa rin pala si Ziman Chang. Nabalitaan ko na lahat ng tao sa pamilya Ziman ay mayabang at nangingibabaw. Hindi ko inaasahan na may ipinanganak na aso. Ang mga aso ay ipinanganak na may nakakagat na bibig. Hinamak ni Bai Lingwaner ang daan. Tumanggo si Huang Xiaoyong bilang pagsang-ayon. Ang mga hayop ay palaging hayop. Kahit na domesticated sila, minsan kinakagat nila ang kanilang mga amo. Ito ay hindi pangkaraniwan. Maaari bang pumasok ang iyong mga tao sa lumang bahay? Tanong ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Master, gusto mo bang malaman kung patay o buhay si Ranyi? Tanong ni Huang Xiaoyong. Gusto kong makita kung gaano kayabang si Ziman Chang. Sinabi ni Aaron na bagamat ang bagay na ito ay walang direktang kaugnayan sa kanya, ito ay dahil din sa kanya ng hindi direkta. Kung talagang mamatay si Ranyi, ito ay dahil din sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Natatakot ako na mahirap pumasok sa lumang bahay. Makakahintay lang ako ng balita sa pintuan. Kung patay na si Ranyi Zhen, siguradong gagawa ng ilang hakbang ang Fengmo Auction House. Sinabi ni Huang Xiaoyong na ang kanyang eyeliner ay hindi isang napakalakas na tao. Halos imposibleng makalusot sa lumang bahay. Tumanggo si Aaron at hindi na nagsalita pa. Dahil hindi magawa ni Huang Xiaoyong, kailangan niyang maghintay hanggang sa dumating ang gabi at personal na pumunta doon. Ngunit ang hindi inaasahan ni Aaron ay bago sumapit ang gabi, nalaman niyang hindi patay si Ranyi, at nakita niya mismo si Ranyi. Si Ranyi ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng maikling panahon ng kaganhawahan, dumating siya sa eksklusibong guest house ng Fengmo Auction House. Ito ang unang pagkikita nila. Kapag nakita nilang napakabata pa ni Aaron, mas handang maniwala si Ranyi na si Aaron ay isang napakalakas na guro, at dapat niyang isipin iyon, dahil kung hindi ganito ang mga bagay, matatapos ang pamilya Ge, at siya mamamatay. Mr. Han, excuse me, please make atonement. Yumuko ng malalim si Ranyi. Bagamat siya ang boss sa likod ng mga eksena ng Fengmo Auction House at may pambihirang posisyon sa Fengxiang City, nang makilala niya si Aaron, si Ranyi ay mayroon pa ring malaking paggalang sa kanyang puso at hindi nang ahas na magpahangin sa harap ng Aaron. Huwag kang magalang, tumakbo si boss. Kailangan kong magpasalamat sa kanya dahil hindi niya inihayag ang aking pagkatao. Sabi ni Aaron. Mukhang alam na ni Mr. Han ang nangyari sa pamilya ko. Hindi nagulat si Ranyi na sasabihin ito ng Aaron. Hindi mahirap para sa isang malakas na lalaki na tulad niya na malaman ang gayong maliit na bagay. Pero curious ako na hindi ka pinatay ni Simon Chang. Sabi ni Aaron. Si Ranyi ay umubo ng 2 beses, may dam-anak na dugo sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, kung hindi ako kasama ng mga kaibigan ko, bangkay na ako ngayon. Ge Zhonglin. Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Tumanggo si Ranyi at sinabing, itinaya ni Ge Zhonglin ang kanyang buhay para saktan si Ziman Chang. Saga, tuldok, sa ganitong paraan lamang niya mailigtas ang buhay ko. Ngunit pagkatapos ng auction, ako at si Ge Zhonglin ay ipaghihiganti ng Ziman Chang. Hindi ka naman pumunta sa akin para tulungan ka diba? Han 3,000 mula sa Ranyi ang mga salitang ito, masigasig ng kamalayan ng Ranyi upang mahanap ang kanilang sariling layunin. Mr. Han, tungkulin ng auction house na ay garantiya ang pagkakakilanlan ng may-ari ng auction. It's also my professional ethics. Kung hindi ko kailangan, hinding-hindi ko naguguluhin si Mr. Han. Desperado na ako ngayon. Sana maligtas tayo ni Mr. Han. Sabi ni Ranyi. Hindi mo alam ang impluwensya ng pamilya Ziman sa Imperial Court. Ano ang magagawa ko para iligtas ka? Sabi ni Aaron. Mr. Han, ang banal na Castañez ay nagmula sa madilim na kagubatan, at maaari kang makakuha ng banal na Castañez. Sa iyong lakas, hanggat handa kang sumulong, matatakot si Ziman Chang. Sabi ni Ranyi. Hindi niya direktang itinuro ang kaharian ni Aaron, dahil ang lahat ng ito ay sariling hula lamang niya, at hindi siya pamilyar sa Aaron noong una siyang nakipag-ugnayan kay Aaron, kaya hindi siya nang ahas na magsalita ng buong buo upang maiwasang magdulot ng kawalang kasiyahan sa Aaron. Tumawa si Han Sanchen. Si Ranyi ay napaka-interesante.
Sinasabi niya na siya ang may pinakamataas na antas ng pag-aaral, kaya natatakot si Ziman Chang sa kanya. Ngunit hindi niya alam na nakakatawa ang pag-iingat. Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Ang Aaron ay sadyang nagpapanggap na tanga. Ilang sandali, hindi alam ni Ranyi kung paano ito haharapin. Gusto ba niyang sabihin na hinuhulaan niya ang kanyang kaharian? Mr. Han, if you willing to help me, get family and I will follow Mr. Han to the death. Lumuhad si Ranyi sa lupa. Para sa mundo ng Xuanyuan, ang edad ay hindi kailanman ang hangganan sa pagitan ng superiority at inferiority. Ang lakas lamang ang makapagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya kahit na mas matanda si Ranyi kaysa sa Aaron, hindi nakakahiyang lumuhad siya hanggang sa Aaron, dahil si Aaron ay isang malakas na tao, at ang malakas na tao ay nararapat sambahin ng lahat. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, at pinatakbo ang mga gawain ni Yi ay puro sakuna. Hindi niya kailangang tiisin ang panganib. Ito ay dahil siya ay nag-auction kay Shengli, at ito ay dahil gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng Ziman Chang, na humantong sa ganoong resulta. Sa prinsipyo, ang Aaron ay dapat tumulong sa kanya, na moral. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang pamilya Ziman ay ang unang pamilya sa Imperial Court, na kinasasangkutan ng isang malawak na hanay. Aaron ay hindi madaling magpasya, bumangon ka at umuwi. Bukas ko na lang ibibigay ang sagot. Sabi ni Aaron. Sa puntong ito, si Ranyi ay hindi na nang ahas na magsalita pa at tumayo siya para magpaalam, Master, tutulungan mo ba sila? Pagkaalis ni Ranyi, hindi na makapaghintay si Huang Xiaoyong magtanong. Hindi sinagot ni Aaron ang tanong na ito, ngunit bumaling kay Bailing Warner. Dahil si Ziman Chang ay dating aso ng Bailing family, at kinagat niya ang Bailing family, na humantong sa pagkalipol ng Bailing family, gusto niyang malaman kung paano piyansa ang saloobin ni Warner sa bagay na ito. Ano ang gagawin mo, tingin, Warner? Tanong ni Aaron, ano sa palagay mo? Maari ko pa bang magpasya ang bagay na ito? Sabi ni Bailing Warner, gusto mo bang maghiganti? Patuloy na tanong ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!